So, may napanood ako kanina. Itago na lang natin sa pangalang Mitch and Tasha. So, si Tasha at si Mitch magjowa. Nagkakilala sila and in love sila sa isa't isa. Tapos, ayun, nagpakasal sila and nagkaroon sila ng anak. So, everything is going well until one day, nagdesisyon sila na maghiwalay na. Nag-move on na nga si Tasha at meron na siyang bagong jowa. Ang pangalan ay Greg. Pero dahil nga gusto ni Mitch, yun yung dating asawa. Lalaki yun na. Ang gusto ni Mitch is makuha yung parang full custody ng anak nila, kaya naging messy. Kasi syempre yung nanay, si Tasha, gusto niya rin makasama yung anak niya. So siguro dahil nga nai-stress na din si girl, ang ginawa niya, kinumbinsin niya yung jowa niya na itegi bumshi na lang si Mitch para wala ng problema, wala ng kaagaw kumbaga. Ang ginawa ni Tasha, pinapunta niya doon sa place nila, si Mitch, tapos ginanon na lang siya ni Greg. So, ayun, pagkatapos itegi boom, nilibing ang katawan doon sa my farm and then binenta nila tapos pumunta sila ng ibang state. So, aging okay naman ang buhay nilang dalawa. Kasi yun nga lang si Greg, kinailangan niya mag-travel for work tapos kinati naman si Tasha and nakilala niya si Keith. So, ngayon nagkaroon ng bagong kalaguyo si Tasha and one day, dumating si Greg sa bahay nila and nahuli niya si Tasha na nakikipaglaro ng apoy kay Keith. So, naghiwalay sila. Sumama ngayon si Tasha kay Keith. Tapos, ayun, naging okay naman yung relationship nila. And then, super happy nila. Tapos, one time na sobrang lasing si Tasha at saka si Keith, na-isplok ni Tasha na tinegi-bumchi nga daw ang kanyang ex-husband ng kanyang dating ex bago si Keith. So, sabi naman ni Keith sa isip-isip niya daw, ay baka lasing lang. Tapos, di eto na nga, medyo masaya naman ang pagsasama nila. After few months, nalaman ni Keith na meron pa na namang kinikita si Tasha. Ang pangalan ay Dwayne. So, ngayon si Tasha, lilipat na naman siya ng bahay, titira na siya kila Dwayne. So, nag-meet si Keith at saka si Dwayne kasi kukunin ni Tasha, kasama si Dwayne, yung mga gamit doon sa tinitirhan ni Keith. So, ayun na nga, nagsama na si Dwayne at saka si Tasha. Okay naman yung pagsasama nila, kaso nagtataka si Dwayne kung bakit yung mga mail na dumarating doon sa tinitirhan nila, paiba-iba ng last name. Parang parehong pangalan lang, pero iba-ibang last name. Eh, hindi nga sinabi ni Tasha na nagkaroon na siya ng ilang asawa. Ang sabi daw niya kay Dwayne ay parang hindi pa siya nagpapakasal. So, parang nagkaroon na ng doubts or parang hinala si Dwayne tungkol kay Tasha. Until one day, nalaman ni Dwayne na may bago na naman jowa si Tasha. Okay, ninaset. So, ayun, naghiwalay sila. Pero hindi na nawala sa isip ni Dwayne yung nalaman niya tungkol kay Tasha. So, ang ginawa niya, parang mag-investigate ba siya. And meron siyang access sa social media ni Tasha. Kaya, ayun, nakita niya yung mga old messages nung family, nung unang-una niyang asawa. Actually, hindi ko nga alam kung unang-una niyang asawa. Kasi ang pagkakaalam ko, naka-5 asawa na siya. And si Tasha is 30 years old. And maganda naman talaga kasi siya. Super pretty. So, yung unang character is si Mitch, diba? So, 1 year nang nawawala si Mitch. And sinachat ng family ni Mitch si Tasha. And hindi siya nagre-reply, syempre. Tapos, ayun, nabasa yun ni Dwayne kasi meron siyang access sa social media. Ang ginawa niya, pumunta siya sa police. Eh, kaso nga, wala na si Tasha. Nag-fly away na kasama bago niyang jowa. So, nung una, hindi pa siya umaamin. Hanggang sa ginasa siya ng mga pulis and mga investigador. Tapos, ayun, na-isplok niya din. So, syempre, di ba, wala namang kaso kapag walang katawan. Parang missing person lang ganun. Ang ginawa niya, tinuro niya kung saan nila nilibing yung si Mitch. Tapos, ayun, inaresto siya agad. Tumutulong siya dun sa investigation kasi akala niya makakaligtas siya. Akala niya hindi siya makukulong kasi hindi naman siya yung gumawa. Pero, kung iisipin mo siya talaga ang mastermind. Siya yung nagplano, kumbaga ganun. Anyway, so yun, si Greg, nakakuha siya ng 19 years na sentensya. Tapos si Tasha, lifetime.